Okay mga paps, gusto pala. So ngayong araw pala, ang pag-uusapan natin ay kung ano yung madalas na dahilan kung bakit sobrang vibrate o sobrang maalog ang makina ng sasakyan natin o kaya mismo sa loob ng sasakyan natin, okay? Simulan natin ito mga paps. So okay mga paps, itong checking na to, same concept lang to sa ibang sasakyan, okay? At ang mga gagawin ko rito, for demo purposes lang. Yung mga sasabihin ko, kung may gusto kayo idagdag, pwede nyo ilagay sa comment section. So okay mga paps, ano nga ba yung mga dahilan kung bakit sobrang nanginginig, yung minsan out of control na yung panginig ng makina natin, okay? Ang dahilan niyan, kung bakit siya, madalas na dahilan kung bakit siya sobrang nanginginig, yung yung engine speed niya o yung minor niya o yung idle speed niya. Yun yung RPM natin. Sa sasakyan na to, ang RPM niya dapat nagre-range lang ng 600 to 900. O gawin na natin 600 to 1,000 para safe tayo. Kapag yung RPM niya, kapag yung aircon niya nag-engage, tataas yung RPM niya, tapos pag mag-off uli yung compressor, bababa uli yun. Okay lang yun, pero basta as long na nasa within range siya ng 600 to 1,000, goods yan. Kapag yung RPM natin, yung minor natin, bumaba ng 550 o kaya madalas 500 bumaba, ang mangyayari dyan, manginginig yung makina niyan. So yung una natin gagawin, alamin ang dahilan kung bakit bumababa yung minor natin. Kasi isa yung sa dahilan kung bakit sobrang maalog ang makina. Isa sa mga dahilan kung bakit nagiging maalog ang makina natin ay ito, spark plug. Yan. So bakit spark plug? Ang spark plug natin, yan, ayan siya. Kung mapapansin nyo yan, nag-spark yan. So imagine niyo ang spark plug nyo sira. Natural, 4 na spark plug yan. Kung sira ang isang spark plug, may tendency yan na manginginig yung makina natin. Okay? Sa mga paps, ito naman, air filter at throttle body. So bakit air filter sa throttle body? So napifilter niya yung mga hangin na pumapasok dito. Bakit nagiging dahilan niya ng panginig ng sasakyan? Kapag yung air filter nyo sobrang dumi na, halos barado na, halos hindi na makapasok ang hangin dito sa throttle body, kung hindi maghahalo ng tama yung hangin at yung gas, makaka-apekto yon sa minor ng sasakyan natin. Manginginig yan. Malaki ang posibilidad na bumaba ang minor natin kasi hindi maganda ang timpla ng hangin at gas. So ngayon, bakit throttle body naman mga paps? Sa throttle body, meron niyang butterfly valve, yung pinaka-flap niya. So gagawin niya, pag papasok yung hangin doon, pag ginagas mo, bubukas yan, papasok yung hangin doon sa loob. Bubukas yan dyan. Bakit nagkakos yan ng mababang minor? Pag nagmababang minor na siya, manginginig na siya. Bakit? Yung throttle body natin, may butterfly valve yan, yung nagpa-flap. Kapag yun, puno na ng carbon o sobrang dumi na talaga, yung tipong talagang nagtututong na, nag-i-stack up pa yung butterfly valve dahil sa sobrang dumi, yung papasok na hangin dyan, hindi ganun ka-smooth yung pasok. Kasi, nahaharanga siya ng mga dumi. So, nakaka-apekto yan, yung throttle body na yan, sa idle natin. Sa pagbaba ng idle natin, pag bumaba ang idle natin, manginginig ang sasakyan. Okay sa mga paps, eto susunod. Ignition coil. So bakit ignition coil? Etong ignition coil, ito yung nagsusupply ng spark sa spark plug natin. So kapag ang isa sa mga ignition coil, patay na o kaya may problema, halimbawa, nababasa ng langis to, yan, nababasa ito ng langis, o kaya nagpakarwash kayo tapos napasukan ng tubig, or sira yung boots nito, yan, malaki yung posibilidad na mag-misfire ito, papunta doon sa spark plug. Pag nangyari yon, bababa ang minor natin at manginginig ang makina. Papakita ko sa inyo mga paps. So mga paps, ito, tatestingin natin to. Tatanggalin ko yung isang ignition coil. Tignan nyo magiging epekto niyan sa makina. Tignan nyo maigi ha. Napansin nyo yung nginig niya iba? Ulitin ko ha. So kung napansin nyo kanina, nung inangat ko yung ignition coil, nag-iba yung nginig nung makina.
Nung tinanggal ko yung ignition coil, ipapakita ko sa inyo kung ano nangyari sa RPM. Okay? Sa ano niya, sa idle niya, sa minor niya. So okay mga paps, tingnan niyo yung ano ko, yung RPM ko, yung minor ko, tingnan niyo. Iangat ko yung ano, yung ignition coil, tingnan niyo mangyari diyan. So nakita nyo, yung minor ko, bumaba siya. So yun yung magiging epekto pag yung isang ignition coil natin, ano na, may sira na. Bababa minor natin, tapos manginginig makina. So okay mga paps, dito naman tayo sa fuel injector. So ang fuel injector, isa sa mga sintomas yan kapag medyo sira na o sira na, yung parang kinakapos sa gas yung makina natin. Yan, kapag may sira na yan, nagkakos din yan ng panginginig ng makina at pagbaba ng RPM natin. Kapag yan may problema, pwede nyo itry na linisin, baka barado lang yung mga butas niya, o kaya baka sira na yung mga konektor niya. So pwede rin yun yung magdahilan. Pero kung may problema naman yan, magche-check engine yan, lalabas rin naman sa scanner na yun na may issue. Pero in case na halimbawa hindi lumabas sa scanner, tapos nun, na-troubleshoot nyo na iba, nanginginig ang makina, okay naman yung mga spark plug sa ignition coil, pwede nyo rin itong i-check mga paps. So papakita ko sa inyo kung ano mangyayari kapag disable yan. Papakita ko sa inyo kung paano manginginig yan. So tingnan nyo maigi yan ha. Tatanggalin yung connector, tingnan nyo mangyayari kung paano manginginig yan. Yun ha. Ay, kita nyo? Ito yan ha. Sana nakita nyo, yung hinig niya, iba, lumalakas. Parang kinakapos ng gasolina. Okay? Tignan naman natin ngayon kung ano nangyari sa RPM niya. So okay mga paps, tignan nyo maigi yung RPM niyan. Bubunutin ko yung ano, yung connection sa fuel injector. So okay mga paps, nakita nyo na kung ano yung nangyari nung binunot ko yung ano, yung connection ng fuel injector. So imagine niyo na sira yan, may posibilidad din na manginig ang ano nyo, ang makina nyo at bumaba yung RPM nyo. So okay mga paps, dito naman tayo sa map sensor. Okay, bakit map sensor? Itong map sensor, isa to sa mga responsable sa tamang air-fuel mixture sa loob ng makina natin. So kung ito, palyado, sira, magbigay ito ng maling value o yung value ng airflow pupunta sa throttle body. Yan, hindi niya nakalkula ng tama, pabato sa ECU. Magkakos yan ng maling minor o idle. So pag nagkaroon ng maling minor o idle, bumaba siya, manginginig yung makina natin. Ito, ginagawa dyan, lilinisan lang yan mga paps, lilinisan kasi masyadong sensitive yung ano niya, yung sensor niya, lilinisan. Kung may sira naman yan, mag-check engine yan, ito ituturo, okay? Pero papakita ko sa inyo kung ano mangyari. Ito yung ano, ito yung tipo na manginginig yung makina, tapos nun, unti-unting mamamatay. Minsan naman, bigla na lang mamamatay. Pero papakita ko na rin sa inyo mga paps. So mga paps, ito, demo purposes lang to ha. Hanggat maaari, huwag nyo nang gayahin. Pero papakita ko na sa inyo para makita nyo kung ano nangyayari. So tingnan nyo RPM yan. Yan, around 700. Gagawin ko, bubunutin ko yung map sensor. Biglang mamamatay ang makina yan, pero tingnan nyo mangyayari sa RPM yan. So okay mga paps, so napansin nyo, nung binunot ko to, yung RPM niya biglang nag-iba-iba. Bumaba, tumaas, bumaba, tumaas. At tapos biglang mamaya-maya, biglang namatay. So ito, nagkakos din to ng panginig ng ating makina, itong map sensor, okay? O nga pala mga paps, yung mga pinagagawa ko dito, tulad kanina, nagtanggal ako ng map sensor bigla. Pagkatanggal ko ng map sensor, nagkakaroon ng check engine. Kaya ko sinabi for demo purposes lang to, nung ginawa ko tinanggal ko yung map sensor, tapos binalik ko, nagka-check engine, okay lang sa akin kasi yung scanner ko naman, may pan-delete yun ng code. Nung dinelete ko yung code, nawala na yung check engine, so goods na yun. So ito ginagawa ko for demo purposes lang to, para makita nyo yung mga nangyayari. Okay? Okay, so mga paps, dito naman tayo sa susunod na piyesa. Dito tayo sa oxygen sensor. So, yung oxygen sensor na yan,
Kapag may problema yan, madalas na ginagawa niyan, nagkakaroon siya ng check engine. Pero minsan, kahit walang check engine, nagkakaroon ng problema yan. So mas mainam gamitan ng ng scanner para makita kung okay yung yung voltage niya, yung pumapasok na voltahe diyan sa oxygen sensor. Yung oxygen sensor na yan, kapag may problema yan, isa yan sa mga nagiging dahilan kung bakit nagiging maalog ang makina natin. Kasi kapag yan oxygen sensor ay medyo sumasablay, nagkakos yan ng pagbaba o erratic na RPM, yung hindi tamang RPM. So pag bumabataas ang RPM natin dahil sa oxygen sensor, magkakos yun ng panginginig ng makina. So okay mga paps, dito naman tayo. Yan, drive belt tension. Okay, kapag sobrang higpit ng tension ng belt natin, malaking posibilidad na manginginig yung makina natin. Kaya mas sinasuggest natin na tama lang yung tension niya. Hindi sobrang luwag, hindi naman sobrang higpit. Tama lang. Yan. Isa yan sa i-check nyo pag sobrang hinig ng makina nyo. Tapos okay naman yung mga spark plug ignition coil, yung drive belt tension. So okay mga paps, na-check nyo na lahat. Okay yung RPM natin, within range naman 600 to 1,000. Goods naman yung mga spark plug, ignition coil, lahat yan goods. Pero nanginginig pa rin masyado yung makina nyo hanggang sa yung hinig niya umaabot na sa dashboard. Sobrang lakas na ng hinig na talaga. So ang kailangan nyo i-check, engine support. So okay mga paps, bakit engine support? Ayun na yung term, engine support. So siya yung sumusuporta sa makina para maging less yung vibration niya. Ang engine support tatlo yan, yung left, yung right side at saka yung lower. So dito muna tayo sa sa right side. Okay, so mga paps, ito yung right side engine support. Ito, madaling malaman kung sira yan. Kung may problema yan, maglilik yan. Yan, mabubutas yan. So kapag nabutas yan, kailangan nyo na itong paltan. Kasi malaki ang epekto nito, kapag hindi pinaltan, mas magiging mabibrate ang makina natin. Yan. So madali lang malaman kung sira yan. So doon naman tayo sa left side. So okay, dito naman tayo sa sa left side engine support o left side engine or transmission support. Sa ilalim ng battery, may makikita kayong rubber dyan. So isa yan sa napakahalagang engine support. Bakit? Kapag yan sira, yung hinig ng makina natin mapupunta na sa loob ng dashboard. Yung mga dashboard trim natin magiging maalog na yon. Yan. Makikita nyo sa ilalim yan kung may punit na yung rubber nyan, check nyo na lang dito. Yan. So tatanggalin nyo yung battery, i-check nyo kung sira na yung rubber nyan. So isa yan sa mga mahalagang tingnan kung yung alog ng makina natin umaabot na hanggang dashboard, hanggang sa loob. Okay, so ayan mga paps. Yan yung lower engine support. Okay, or lower engine transmission support. So kung nakikita nyo yan, sa loob niyan, may rubber doon. So kapag yan sira na yung rubber niyan, ang tendency niyan, magiging maalog na rin yung yung makina natin. Bukod sa maalog na makina, kada shift natin ng gear, makakaramdam tayo ng kaldag o kaya pagja-jerk ng makina. So ayan, rubber din siya. Makikita nyo naman kung punit dyan. Yan, check nyo naman dito. Okay? Yan yung lower engine support. Okay mga paps, tungkol nga pala sa engine support, kapag ang pinalit yung engine support ay replacement lang, kahit brand new siya, may tendency siya na magiging maalog pa rin yung makina hanggang sa umabot siya doon sa loob ng dashboard nyo, sa loob ng sasakyan nyo. So yung may mga engine support na yun, kasi bago pa rin siya, yung rubber niya matigas pa, nag-a-adapt pa siya doon sa pinaka-play ng makina. Kaya sinasuggest ko, kung pipili kayo ng engine support, mas okay talaga kung galing kasa original. Yun nga lang talaga, sobrang mahal ng engine support pag galing sa kasa. So okay mga paps, hanggang dito na lang yung yung video ko. Sana kahit paano itong video na to, wala masyadong baklasan nangyari, mga information lang. Sana kahit paano natuto kayo na mag-diagnose o kung yung dapat yung check kung sobrang maalog na yung makina nyo o yung loob ng sasakyan nyo. Okay mga paps, kung may kulang, tulad na sabi ko kanina, ilagay nyo na lang sa comment section. Okay? So paano mga paps, huwag nyo nga palang kalimutan i-like at subscribe ang channel ko para makagawa pa ako ng mga ganitong basic na video. Huwag nyo kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa video na ginagawa ko. Okay, so paano mga paps, hanggang sa muli.